Take courage, do not fear or be dismayed, for the Lord will go before you, and His light will show the way. Be strong and take courage. Do not fear or be dismayed, for the one who lives within you will be strong in you today. Nothing can take you out of His hand. Nothing can face you that you can compare. I know that you will always be in His love, in His power. You will be free. So be strong and take courage. Do not fear or be dismayed, for the Lord will go before you, and His light will show you the way. So be strong and take courage. Do not fear or be dismayed, for the one who lives within you will be strong in you today. A blessed Lord's Day, everyone! Magandang hapon po sa ating lahat. Welcome to our program. This is Be Strong and Take Courage, your source of hope and inspiration. Dito sa Sunny 104.7 FM. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapakinig at maging sa ating mga tagapanood sa ating pong Facebook page na Be Strong and Take Courage, your source of hope and inspiration. Nasaan man kayo at kahit ano ang edad ninyo, welcome na welcome kayo dito. Tara, join ulit tayo. Magpapalakasan tayo. Sa muli, welcome to our program. This is Be Strong and Take Courage, your source of hope and inspiration. Bago po tayo magpapatuloy, join me in acknowledging the Lord sa ating pong programa in a prayer. Shall I invite you all to just close our eyes and let us pray. Our loving and gracious Heavenly Father, thank you, Father God, for another victory, Lord, na ibinigay nyo sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa isa na namang pagkakataon, Father God, na kami ay makapagbulay-bulay ng inyong salita. Kami ay makapagbibigay puri sa inyo sa pamamagitan ng Panginoon ng aming pong panahon na naibigay sa inyong gawain. Father God, wala po kaming ibang o-ofera nito, Panginoon. Sa iyo po lamang namin ito ipinagkakatiwala at ibinibigay. Unto you alone, O God, we entrust and commit, Lord, this program. Be the overall programmer, Panginoon. Banal na Espiritu, mangusap po kayo sa bawat isa. Kumilos po kayo sa bawat isa. Hipuin niyo po, Panginoon, ang bawat isa.
na ang bawat salita, Panginoon, na lalabas, Father God, sa programang ito, maging makatotohanan, Panginoon, ang inyong sinabi sa inyong salita, that your word that goes out from your mouth, it will not return to you empty or void, but it will accomplish what you desire and achieve, Lord, the purpose you have sent it. Father God, pagpalain niyo po ang bawat isa na nakikinig at nanunood, maging ang magre-replay, Panginoon. Let your word, Lord, be real, be felt, manifest, Panginoon, sa bawat isa. Maging po, Panginoon, sa amin po dito sa studio, wala po kaming magagawa, Father God, kung wala kayo. Be increased, Lord, and we will decrease, and we must decrease. You alone will be exalted, Lord, and we shall be humbled in the name of Jesus. Father God, to you alone we trust and commit everything. We give you honor, we give you glory, and we thank you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa muli po, magandang hapon sa ating lahat. A blessed Lord's Day indeed sa bawat isa. Welcome to our program. This is Be Strong and Take Courage, your source of hope and inspiration. Dito lamang sa Sunny 104.7 FM. Bago po tayo magpapatuloy sa isa na namang topic na ating pong pag-uusapan, pag-aaralan, pakinggan po muna natin ang isang kanta. Panimula po nating awit dito sa ating programa. Let us listen to the song. It's in Bisaya. Let's hear Daigon here on Sunny 104.7 FM. Sa pagsimba, midol ko kanimo, lianhi ko sa pagsimba, midol ko kanimo lang, o Diyos. Daigon ko ang ngalan mo, ko sa gugma mo. Daigon ko ang ngalan mo, sayaw kada ko sa gugma mo, sayaw sa presensya mo, mulukso sa presensya mo, sayaw sa presensya mo, mulukso sa presensya mo, o Diyos. Daigon ko ang ngalan mo, sayaw kada ko sa gugma mo.
Isang yaw kadako sa gugma mo, daygon ko ang ngalan mo. Isang yaw kadako sa gugma mo, daygon ko ang ngalan mo. Isang yaw kadako sa gugma mo, daygon ko ang ngalan mo. Isang yaw kadako sa gugma mo. You've just heard the song Daigon here on Sunny 104.7 FM. You're still on our program, Be Strong and Take Courage, your source of hope and inspiration. Sa muli, isang napakaganda, mapagtagumpay pong araw sa ating lahat. Isang namang topic po ang ating pong pagbubulay-bulayan, pag-aaralan mula pa rin po sa ating pong series regarding Jesus the Specialist. Sabihin nga po natin ulit, Jesus the Specialist. Based from the miracles in the Gospel of John. Miracles in the Gospel of John. Isa pong paraan na pagpapakita po kung sino po ang ating Panginoong Hesus. It is through the miracles. The miracles are signs of who Jesus is. Makikilala po natin ang Panginoong Hesus sa pamamagitan po ng kanyang mga milagro. Signs and wonders na nagawa po niya nung nandito pa po siya sa lupa, as recorded in the Bible. So the miracles are signs of who Jesus is. Tingnan po natin, based on the miracles in the Gospel of John, there we can say that Jesus is the specialist. So ngayon po, nasa tatlong miracle po tayo. In the Gospel of John, pinapakita po ng ating Panginoon ang major po, kumbaga main or 7 miracles sa Gospel of John. Sabi po nga ng author, kung isusulat niya daw po lahat, hindi po magkasya. Pero ginamit po ang 7 miracles na ito dahil ang 7 po for the Israelites, it is the symbol of perfection. Symbol of perfection, symbol of completeness and wholeness. So ngayon po, pag-aaralan natin ang pang-tatlong miracle in the miracles in the Gospel of John. This is regarding Jesus, still Jesus the Specialist. So pangatlo pong miracle tayo, it's from the book of John chapter 5 verses 1 to 9. Sige po, buksan po natin ang ating Bible. I do believe na meron po tayong mga Bible as we listen to our program, as we join and watch our program. Buksan po natin ang Bible para sama-sama po tayo na hindi po lamang through the ear na mapapakinggan natin ang salita ng Panginoon. Makaka-learn din po tayo additionally through our reading. So hindi lamang po hearing, maging reading through the ears and our eyes. So iba talaga na babasahin natin, tayo mismo ang magbabasa. Miracle number 3, the healing at the pool of Bethesda. The healing at the pool of Bethesda. Basahin po natin John chapter 5 verses 1 to 9. Sometime later, Jesus went up to Jerusalem for one of the Jewish festivals. Now, there is in Jerusalem, near the sheep gate, a pool, which in Aramaic is called Bethesda, and which is surrounded by 5 covered colonnades. Here, a great number of disabled people used to lie, the blind, the lame, the paralyzed. And they waited
for the moving of the waters. From time to time, an angel of the Lord would come down and stir up the waters. The first one into the pool, after each such disturbance, would be cured of whatever disease they had. One who was there had been an invalid for 38 years. When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, "Do you want to get well?" "Sir," the invalid replied, "I have no one to help me into the pool when the water is stirred. While I am trying to get in, someone else goes down ahead of me." Then Jesus said to him, "Get up, pick up your mat, and walk." At once, the man was cured. He picked up his mat and walked. God bless us in the reading of His Word. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ito po ang pangatlo pong miracle in the 7 miracles po presented by John na nagpapakita po in the symbol of perfection, wholeness, completeness po ng ating Panginoon. Miracles nga po sa ating nasabi kanina are the signs of who Jesus is. Makikilala natin ang Panginoong Yesus sa pamamagitan ng kanyang nagawang milagro. And these miracles will bring us to Jesus Himself. Sa pamamagitan po ng mga miracles, tayo ay dadalhin sa Panginoon mismo. So kaya po, pag-aaralan natin ito. Third miracle, from the miracles in the Gospel of John, the healing at the pool of Bethesda. Binasa natin John 5, 1-9. Ang Bethesda, mga kapatid, mga kaibigan, is from the Greek word Beth, meaning house, and Isda, meaning mercy. Ibig pong sabihin ng Bethesda, it is the house of mercy. Bahay na magkakaroon tayo ng mercy, awa mula sa ating Panginoon. Ito po'y pool, Bethesda, pool of Bethesda. So dito po mga kapatids, sa John chapter 5, 1-9, the third miracle of the Lord Jesus Christ and the miracles of the Gospel of John, ito po yung story na nagpapakita sa ating Panginoong Yesus na siya ay the healing specialist. Jesus is the healing specialist. Kung sa buong Book of John, sa Gospel of John, pinapakita po dito that our Lord Jesus Christ is the specialist, specifically po sa miracle na to. Our Lord Jesus is the healing specialist. So, sa nasabi natin, sa nadaan nating mga programa, kung meron po tayong karamdaman, kung pupunta po tayo sa isang doktor na general practitioner, at kung may pangangailangan na more specific na kondisyon, i-refer po ang isang pasyente sa isang espesyalista sa part mismo ng katawan kung ano ang kailangan niya. Tama po ba? Kung meron po tayong surgeon, meron po tayong for example sa tenga naman po EENT or iba-iba pang tawag na klase. They are specialists in their specific fields. Mga kapatid, ang ating pong Panginoong Jesus, He is the great specialist. Jesus is the specialist. Sa kahit anong aspeto, mga kapatid, makukuha, meron sa Panginoon kung anong kailangan natin. At nasabi na po natin ito sa nakarang programa, remind lang po natin ang ating mga sarili, isa pong hindi talaga kaya po ng kahit sinong doktor is the healing of the inner wounds. Gagamit po sila ng stethoscope, gagamit po sila ng mga ano-anong mga aparatos, pero mga kapatid, pagka problema po yan sa kaloob-looban, inner wounds, ang Panginoon, mga kapatid,
sa pamamagitan ng kanyang salita, it can penetrate because the Word of God is alive, living and active. The Word of God is a medicine. Ito po kailangan natin. Dito po sa healing at the pool of Bethesda, pinapakita ang ating Panginoong Hesus is the healing specialist. Na-heal po, nalunasan o nawala ang sakit, nawala ang karamdaman ng pinapakita po sa story na to. Titingnan po natin ano ang pagkakaiba ng presence ng ating Panginoon. The uniqueness of Jesus' presence. Makikita po natin na marami pong naghihintay doon na mga tao para sila po ay mapagaling. Na kung merong anghel na from time to time pupunta doon at masistir yung water, ang sino ang unang makapunta sa tubig, mahil siya. Anong pagkaiba nito mga kapatid kung ang presence mismo ng ating Panginoon ang nandoon? Unang-una, dito po sa story, tingnan natin ang verse 3, John chapter 5. A great number of disabled people used to lie. Mga kapatid, ito ang katotohanan. Sa ngayong pong estado na to, siguro makita natin sila sa kanilang outward appearance, physical appearance ay okay po. Walang problema, magandang tingnan, matipuno, maganda, maayos, pero hindi natin alam. Meron po yang karamdaman. Dahil po ang karamdaman hindi lamang physical, meron din po tayong emotional. Di ho ba? Napakaganda ng katawan, pero pumunta ng bridge at tatalon. O kahit saan mang building at siya itatalon. Anong nangyari? It's emotional wound. At mga kapatid, kahit gaano pang medicine ang ilalagay mo dyan, walang magagawa. But the Lord, He is our specialist. This specific miracle, He is our healing specialist. Ano pa po? Meron pa pong isa, physical, emotional, at pangatlo po, spiritual wound. Spiritual bankruptcy. Spiritual sickness. Marami. Ang sabi po sa verse, here a great number of disabled people used to lie. Meron po sa ating pong panahon ngayon, a great number of disabled people. Hindi man po physical, pero emotional. Di ho ba? Uso na po ngayon ang sinasabing mental problem. Hindi po yun physical, hindi po yan makikita sa labas, emotional. Di ba? Uso na ngayon ang depression na magre-result sa suicide. In the name of Jesus, wala po sa atin yon. Meron din po, kung titingnan natin sa labas, maganda ang pangangatawan, okay. Pero physically po, may sakit, may karamdaman. Spiritually po, meron siyang karamdaman. Spiritually, merong malalang sakit. Dahil po, ang hinahanap nila, lunas po dito sa mundo. Pero mga kapatid, ang ating pong Panginoon, siya po ang lunas, siya po ang magpapagaling sa atin sa lahat ng ating karamdaman. Let us remember this third miracle in the miracles of the Gospel of John. Our Lord Jesus is the healing specialist. So pinapakita dito sa ating pong marami pong tao, merong iba't ibang klaseng karamdaman. Hindi lamang po yung blind, the lame, and the paralyzed. Marami po sa atin nangangailangan ng healing. Kailangan natin ng Panginoong Hesus dahil siya ang ating healing specialist. Pinapakita po dito sa isang story, one who was there had been an invalid for 38 years. Meron po siyang sakit, meron po siyang karamdaman for 38 years. So mga kapatid, napakahaba na ng panahon, napakatagal na. So, merong time na ganito, ang isang tao, napakatagal na
na merong sakit. Pero, hindi pa ho na napagaling dahil sa kung saan-saan na po sila pumunta. Pero ang magpapagaling, ang magbibigay sa atin ng fullness of what we longed for is the Lord. Until you will find Christ, only then that your search will end. In other words, our search ends only when we found Christ. Dahil po mga kapatid, kahit ano na lang ang gagawin ng tao para ma-fill in po ang emptiness na meron sila, but mga kapatid, mga kaibigan, that emptiness can only be filled by Christ. So dito po, this invalid for 38 years, kawawa po ang tagal ng panahon. Nakita siya ng ating Panginoon. Verse 6, mga kapatid, mga kaibigan, I am telling you, whatever you are struggling, whatever you are, whatever condition you are, in whatever circumstance or trouble you are, in whatever problem you are in right now, nakikita ka ng Panginoon. At alam niya ang kondisyon mo. Meron siyang tanong, verse 6. When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, matagal na ba na meron kang kakulangan pa, hinahanap pa rin? May tanong sa atin ng Panginoon. He asked him, do you want to get well? Mga kapatid, alam ng Panginoon ang kondisyon mo. For a long time, He has been there. The Lord Jesus Christ sees us. Alam niya. Learned that He had been in this condition for a long time. Pero, tatanungin pa rin tayo ng Panginoon, do you want to get well? Gusto mo bang mapagaling? Gusto mo ba na maranasan ang ibibigay sa iyo ng Panginoon na kapahingahan, fullness ng iyong hinahanap? Bakit po tinatanong ng Panginoon? Dahil siya po ay nanghihingi ng permiso natin. Kasi sabi ng Panginoon, ang umaangkin lamang na siya ay may sakit, siya lamang ang lalapit sa isang doktor. Ang taong inaangkin na siya ay may karamdaman, na siya ay may sakit, siya lamang ang lalapit sa isang doktor. Ang tao po na hindi niya aaminin na meron siyang karamdaman o meron siyang sakit, ay hindi lalapit sa isang doktor. Kaya mga kapatid, pinapakita dito, inaangkin ba natin na meron tayong kailangan? Meron tayong pangangailangan? At ang pangangailangan na yan ay mahanap lamang sa ating Panginoon? Mga kapatid, nagtatanong ang Lord, do you want to get well? Sinagot naman po siya ng man, ng invalid na, no? Sir, the invalid replied, I have no one to help me into the pool when the water is stirred. While I am trying to get in, someone else goes down ahead of me. Pinapakita po dito na kung sa tingin natin, walang tumulong sa atin, mga kapatid, kung hayaan natin ang Panginoon, siya mismo, diretso na makakatulong sa atin. Dahil ang ating Diyos, He is not limited by space, distance, or even time. Nasaan naman tayo? Abot tayo ng kanyang habag. Abot tayo ng kanyang mapagpagaling na kamay. Amin po ba? Para sa tao, parang wala siya atang pag-asa dahil walang tutulong sa kanya, invalid nga po siya, lumpo, disabled, may problema po sa kanyang paa. Hindi siya makakalapit doon sa tubig. Mauunahan siya. Pero mga kapatid, in the Lord Jesus Christ, ito yung po ating pag-usapan mamaya. 4 points why Jesus' presence is unique. Sa verse 8, sinabi ng Panginoon, Jesus said to him, mga kapatid, ano ang ginawa? Salita lamang po ng Panginoon, napagaling siya. Get up, pick up your mat, and walk. Yun. The Word of God is a medicine. There is power in the Word of God. There is power in confession. There is power in a spoken word. Kaya po, side trip lang po tayo. Dapat ang ating mga salita ay salita pong positive, mapagpagaling, healing words, not bonding words.
Dahil, as we are created in the image of God, we can exercise and we can also have that power of confession. Nasa ating sasabihin, tayo ay mapapagaling. There is power in confession, o ulitin ko. Dahil ang Panginoon, ang kanyang salita nakapagpapagaling. Sinabi lamang niya at napagaling sila. Tayo din po, kung sinabi ng Panginoon, aangkinin lamang po natin ito at sa ating buhay, ang sasabihin ng ating salita, positive, healing words, not negative or wounding words. Wag na wag po nating sasabihin, wala nang pag-asa, wala nang pag-asa, wala nang magagawa. Kanya na talaga, hindi po mga kapatid. Talagang magiging ganyan dahil sinabi mo. Kaya po, wag na wag nating sabihin yan. There is power in confession. Let us only confess, let us only speak, sasabihin lamang po natin, ang mga positive, mapagpagaling na mga salita. Dito, balikan natin sa verse 8, sinabi lang ng Panginoon, get up, pick up your mat, and walk. Tumayo ka. Buhatin mo ang higaan mo at lumakad. Yun. Sinabi na po ng ating Panginoong Hesus. Ano na lang po ang ating gagawin? Susundin. Ito yon. This man, specifically, sinabi sa kanya na tumayo. Dahil nandun mismo siya kay Lord. Ngayon sa atin, ang kanyang salita, it applies to us. Anong ating gagawin? Huwag na po tayong mananatili sa ating kondisyon. Kung tayo po ay nalulugmok, emotionally, there is an inner wound. There is a heart problem. Meron po tayong karamdaman emotionally. Huwag po tayong manatili doon. Lapit tayo kay Lord. At tayo ay lalakad, tumayo. Lalakad tayo palapit kay Lord. At tanggapin po yung sinabi niya. Mga kapatid, kung hayaan natin ang ating Panginoong Hesus, our healing specialist, tayo ay ma-heal. Amin po ba? At once the man was cured, he picked up his mat and walked. Na-cure siya dahil sa salita ng Panginoon, kinuha niya ang kanyang higaan at lumakad. Mga kapatid, titingnan po natin, Jesus' presence is unique. Number 1, sickness and infirmities versus His presence. Ang sickness and infirmities, i-compare po natin sa presensya ng Panginoon. Napaka-unique ng presence ng Lord. The coming of the presence of the Lord, sakop ang lahat ng karamdaman. Wow. Sa presensya ng Panginoon, lahat po ng karamdaman sakop. Wala pong maiiwan doon. Sabi nga po, by the wounds of Jesus, we are healed. Sa lahat po ng karasin ng kalamdaman, tayo po'y na-heal na. Dahil po yan sa ating Panginoong Hesus. Ganon ka-unique ang presensya ng ating Panginoon. Amin po ba? Bago po tayo magpapatuloy, regarding the healing of at the pool of Bethesda, na nagpapakita ng ating Panginoon is the healing specialist. At sa kanyang pagiging healing specialist, pinapakita na napaka-unique, unusual, unique ang presensya ng Panginoon. Meron pa po tayong 3. Pagpatuloy po natin, matapos po nating pakinggan ang isang kanta, let us listen to this song, Kanimo Lang, here on Sunny 104.7 FM. Taliwala sa kangit-ngita, ako nagahulat kanimo. Ang kaguolo kapakyasan, nagapaluya kanako. Wakong Diyos, ako nagaduol kanimo karon. Kanimo lang, O Diyos,
akong kinabuhi, pagkuha ko og luwasa sa kangit ni. Ikaw ang Diyos nga labing gamhanan, kanimo lang itugian ang tanan. Ang tibuok kong kasing-kasing ihalad ko kanimo. Ang tibuok kong huna-huna ipunting ko kanimo. Wa kong Diyos akong nagaduot kanimo karon. Kanimo lang o Diyos ang akong kinabuhi, pagkuha ko luwasa sa kangit ni. Ikaw ang Diyos nga labing gamhanan, kanimo lang itugyan ang tanan. Kanimo lang o Diyos ang akong kinabuhi, pagkuha ko og luwasa. Ikaw ang Diyos nga labing gamhanan, kanimo lang itugyan. Kanimo lang o Diyos ang akong kinabuhi, pagkuha ko og luwasa. Ikaw ang Diyos nga labing gamhanan, kanimo lang itugyan ang tanan. You've just heard the song Kanimo Lang here on Sunny 104.7 FM. You're still on our program, Be Strong and Take Courage, your source of hope and inspiration. Pinag-usapan po natin mga kaibigan ang patungkol po sa miracle number 3 of the miracles in the Gospel of John na nagpapakita po that our Lord Jesus Christ is the healing specialist. Ito po yung the healing at the pool of Bethesda from John chapter 5 verses 1 to 9. So pinapakita po natin o pinapakita po dito na pag-aralan po natin kanina bago po tayo nag-play ng isang song. Ito po yung nagpapa-unique sa presensya ng Panginoon. Kung ang Panginoon nasa ating buhay, sa ating community, sa ating church, sa ating family, ito po yung nagpapa-unique sa presensya na. Mga kapatid, unang-una, because our Lord Jesus Christ is the healing specialist na pag-usapan na po natin kanina, in sicknesses and infirmities versus His presence, sako po ang lahat ng karamdaman sa coming of the presence of the Lord Jesus. Sa Kanya pong presensya, sako po ang lahat ng karamdaman. Mga kapatid,
sasabihin ko ulit, sakop ang lahat. Not few, not some, not many, but all. Lahat. Amen. May problema po tayo, physical. May problema po tayo, emotional. At may problema tayo, spiritual, sickness. Sakop po ang lahat. Ano mang klaseng karamdaman, mga kapatid? Yes, totoo po. Tayo naniniwala sa mga medical people, medicine. But, sila po'y gagamitin ng Panginoon na instrument for our healing. Why? Because doctors treat. Doctors treat, but only God heals. Tatandaan po natin yun. Doctors treat, but only God heals. Di ho ba? Ang doktor po, mag-check lamang po sa ating vital signs, may mga aparatos siyang gagamitin, pero hindi po sila ang nagpapagaling, ang ating Panginoon. Wag na wag po tayong mamimiss. Wag nating mamiss na kung tayo ilalapit sa doktor, ang nagpapagaling sa atin ang Panginoon. Because He is the healing specialist. Napaka kilala na doktor ito, famous for being an expert in his field. Okay po, siya po ay mag-oopera. Pero mga kapatid, kahit gaano siya kagaling, kung ang Panginoon hindi siya i-heal, hindi siya papagalingin, wala po siyang magagawa. Di ho ba, pag tayo lalapit sa isang doktor at sasabihin ng doktor, sorry po, mother. Sorry po, mommy, daddy. Hindi na po natin kaya ang kondisyon ng inyong anak. Mag-pray po kayo. Baka po may gagawin ang Panginoon. Mga kapatid, di ho ba, pinapakita po ng doktor na limited po ang kanilang sakop. But in the presence of the Lord, this is what is unique. In the coming of His presence, the Lord Jesus Christ's presence, sakop ang lahat ng karamdaman. Amen? Ma-fever man po yan, maordinaryong sakit o napakalala, sakop po ang lahat. Amen? Ganon po siya ka-unique ang presensya ng ating Panginoon. Ngayon, are we longing for His presence? Ito po yung pangalawa. Pangalawang uniqueness of the presence of our Lord, the old life versus the new life. The new life in His presence. Old life, yung dating buhay, at sa bagong buhay ang kanyang presensya. His presence is new life. Ito po yung old belief versus the new life in Jesus' presence. Napakarami po tayong mga superstitious beliefs, kahit ano-ano na lang. But let us not go to superstitious beliefs, but let us go to the truth, and that is the Lord. New life in Jesus' presence. Ang presensya ng Panginoon will bring us joy, strength, hope, and so much more. Sabi nga po ng in the book of Psalm 16, verse 11, kung hindi ko nagkakamali, in your presence, in the presence of the Lord, there is fullness of joy. Wow! Sa tingin mo ba, mga kapatid, ang inyong buhay, ang inyong sitwasyon ngayon, wala kang tunay na kaligayahan? Sabi nga po, napakarami po, they are climbing on a wall for success, for what they are looking for what they are longing for. Many people climb the ladder of success, but when they reach the top, only then that they realize they are leaning against a wrong wall. Amen? Napakarami po, iba-iba na pong mga hagdanan ang inakyat. Pero po, nung nakarating na sila sa taas, nasabi nila, mali pala ang kanilang inakyat. Dahil mga kapatid, the uniqueness of the presence of the Lord, it brings joy, strength, and hope, and fullness. Dahil ito ang uniqueness in being with the presence of the Lord. The old life versus the new life, His presence. New life in Jesus' presence. Napakaganda, napakasaya.
Mga kapatid, sabi nila na kung ikaw daw ay magiging born again, magiging member ng isang church, maging active sa church, para daw pong namatayan, parang nasa funeral service. Mga kapatid, that is wrong. That is a lie. Because only in the presence of the Lord, we can have fullness of joy. Not just joy, but fullness of joy. And you cannot find it elsewhere. Because that is the uniqueness of the presence of the Lord. Amen? Ito pong pangatlo. The church, the old program versus His presence. Sa ating po mga kapatiran, sa church po tayo, active in the ministry, ito po nagpapaiba sa presensya ng Panginoon versus His presence. Yung old program po, ito po, may mag-EMC, magsasabi itong susunod, ganyan-ganyan, nakaprogram po yung kanilang service. Compared of the Lord, mga kapatid, ang kanyang presence, His healing touch, or His healing presence, yan ang pagkakaiba pagka ang Panginoon present sa ating worship services, present sa ating church. Mararamdaman, ika nga mga kapatid, hindi lamang po sa head knowledge, but it is a heart knowledge. Experience, not knowledge. Na-feel mo, nararamdaman mo ang presence ng Lord, nararamdaman mo ang pagkilos niya, hindi lamang hanggang sa isip. Na nakikita mo, John chapter 5, nagpapagaling siya sa tao doon sa pool of Bethesda. You know that, head knowledge. Pero hindi mo na-experience ang kanyang healing touch or ang kanyang healing presence. This is one thing. This is the third thing. Another type po, mga kapatid, na nagpapayunik sa presensya ng Panginoon. Tingnan po natin ang ating po ngayong mga programa sa church. Are we still in our old program? Or nangangailangan tayo ng bago? His presence. Let us allow the Lord na ang kanyang healing presence mag-manifest, magiging makatutuhanan sa ating worship services. His healing touch. Ang sabi ng Panginoon, hindi po yun automatic. Pahihintulutan po natin siya sa ating church. Ang sabi nga niya, do you want to get well? In other words, do you want me to go into your service? To go into your church program? Gusto mo ba? Mga kapatid, yun po ang pangatlo. At pang-apat naman po, in biblical view. The law, ito yung batas, versus His presence. The law versus His presence. Kung magbe-base po tayo sa Bible, ang iba po, they are somehow nagiging slave sa law. Yung napaka-legalistic na po, nasusundin talaga yung law, na nalilimutan ang presensya ng Panginoon. The law versus His presence. Di ho ba? Kumbaga, hirap na siguro ng ating buhay para masunod po ang very, very specific sa lahat ng law ng Panginoon. Di ho ba sabi niya, na nahihirapan ka na ba? Nabibigatan? Come unto me, all you are weary and heavily laden, and I will give you rest. Mga kapatid, in biblical view, what is the uniqueness of the presence of our Lord Jesus? The law versus His presence. Ang kanyang presensya po healed us of our sins. Ang presence niya healed us of our sins. Wag po nating tatangkain, sundin ang lahat ng law ng Panginoon. Even to the very specific, receive His healing. Baka nga po, ang ginawa natin, susundin natin ang bawat batas dahil para sa atin ang pagsunod sa batas ang magpapaligtas. Mga kapatid, hindi po.
ang ating Panginoon ang magpapaligtas. Amen. The law versus His presence. Ang kanyang presensya, unique dahil ang kanyang presensya ang nagpapagaling sa ating mga kasalanan. Nagpapagaling sa ating mga karamdaman. Nagpapagaling sa atin sa ating kasalanan. Kung tayo ay napagaling na sa ating kasalanan, tayo ay ligtas dahil napagaling na tayo. Amin po ba? Mga kapatid, ganun po kaimportante ang presensya ng Panginoon sa ating buhay. Amin po ba? Bago po tayo summary sa ating pong napag-aralan, napag-usapan, pakinggan po natin ang huling pong kanta sa ating pong programang ngayon. Ito po yung pagpapaalala sa atin na hanggat tayo may buhay, purihin natin ang Panginoon. Let us listen to this song, Hangtud May Kinabuhi, here on Sunny 104.7 FM. Nahimog suko ning kalibutan uban sa dako nga katuyuan iniksod ko sa kalangitan mga bulanog kabituunan imong gipahimutan mga pag-antos ning kinabuhi imong gipas-an alang ka nako sa kahugawan imong gihinluan kinabuhi ko karon nahugasan sa hamili mong dugo walay sama kanimo kagamhana walay arang makatubong sa gugma mo kakusuga ngayon pasidunggan ka hangtod may kinabuhi hangtod may kusog hangtod may gininhawa sa ngabil ko'y mayaon ka hangtod niya ka sa kasing-kasing ko bayawon ka o galagaran ko Ginoo nahimog suko ning kalibutan uban sa dako nga katuyuan iniksod ko sa kalangitan mga bulanog kabituunan imong gipahimutan mga pag-antos ning kinabuhi imong gipas-an alang ka nako sa kahugawan imong gihinluan kinabuhi ko karon nahugasan sa hamili mong dugo
kasidunggan ka. Hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog, hangtod may gininhawa. Sa ngabil ko'y mayaon ka, hangtod niya ka. Sa kasing-kasing ko, bayawon ka o kalagaran ko. Hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog, hangtod may gininhawa. Sa ngabil ko himayaon ka, hangtod niya ka. Sa kasing-kasing ko, bayawon ka o kalagaran ko. Hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog, hangtod may gininhawa. Sa ngabil ko himayaon ka, hangtod niya ka. Sa kasing-kasing ko, bayawon ka o kalagaran ko, Ginoo. And that's the song Hangtod May Kinabuhi here on Sunny 104.7 FM. Napakaganda po ng song, mga kapatid, personally. It's taken from the book of Psalms chapter 150 verse 6. Sabi sa English, let everything that has breath praise the Lord. Hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog, atong daygon ang Dios. Amen. Palakpakan po natin, Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord. Mga kapatid, you're still on our program, Be Strong and Take Courage. In conclusion po sa ating napag-uusapan sa programa natin sa ngayon, pinag-usapan natin the third miracle of the miracles in the Gospel of John, na ipinapakita po that our Lord Jesus Christ, He is the healing specialist. At sa Kanya pong presensya, ito pong nagpapayunik sa presensya niya. Una, in sicknesses and infirmities, versus His presence, sako po ang lahat ng klase ng karamdaman sa Kanyang presensya. Pangalawa po, the old life versus new life. New life is His presence. Our old belief versus new life in Jesus' presence. Ang Kanyang presensya po, magdadala sa atin ng fullness of joy, strength, hope. Ito nga pong programa natin, let us be strengthened and encouraged. Saan po? Sa Panginoon. Let us allow the Lord Jesus' presence sa ating buhay. Pangatlo po, sa church, the old program versus His presence. Ang pagkakaiba, kung ang presensya na nasa ating church, His healing touch or His healing presence ay evident po. At it will also apply po sa ating pamilya. Kung ang ating pamilya, merong problema po, let us allow the presence of the Lord sa ating pamilya, His healing touch or His healing presence. At pang-apat po, in biblical view, the law versus His presence, ang His presensya po ng Panginoon, healed us of our sin. Hindi na po tayo mamumroblema po sa pagsunod
dahil ang Panginoon, napagaling na tayo sa ating sakit at tayo ay maliligtas ng ating Panginoon. Ang ating pong gagawin, sabi nga sa kanta, hanggat may buhay tayo, purihin natin ang Panginoon. And the Lord will enable us. What we need is the Lord Jesus Christ. Amin po ba? He is our healing specialist. Amen? Palakpakan po natin sa muli ang Panginoon. Maraming salamat po sa ating mga nanood, nakinig, at maging magre-replay sa muli po sa ating pong tagapakinig sa ating pong over the radio, Sunny 104.7 FM. You can connect with us through our text line. You can send us your messages, feedback, comments, maging pong prayer request. Pagpipray po namin kayo. It's sa ating pong text line, it's 0929-4043-589. Sa muli, it's 0929-4043-589. Sa ating pong mga tagapanood, sa ating pong Facebook page na Be Strong and Take Courage, you can send us a message, you can do your comment, or maging po baka may request kayo at handa natin, i-play natin sa sunod natin na episode. There you have it mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsusubaybay. Sama-sama ulit tayo sa susunod na linggo, 5:30 ng hapon hanggang 6:30 ng gabi. Dito lamang sa Sunny 104.7 FM Christian Radio. Ito ang inyong lingkod, Brother Freddy, na nagsasabing, let us all be strong and take courage in the Lord. Goodbye and God bless everyone.